Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong October 28 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At nakikita po natin dito ang aking mga previous projections nitong nakalipas po na October 25. At isa po sa mga projection ko rito ay makakaranas po ng pagbagsak itong si Pepe kung magagawa niyang basagin yung ating minor support dito sa presyong 50 digits 954, which is yan po yung nangyari nitong October 25. Nabasag po niya ito. Pero kailangan din po niyang basagin yung sunod na minor support line natin dito sa 40 digits 880 para marating niya yung ating support zone dito sa ibaba. Kaso ang nangyari po ay tumalbog po siya rito. Ayan. Ibig sabihin ay nakaranas po siya ng struggle at medyo matigas po ang ating minor support dito sa 50 digits 880. Kaya yan, kailangan po niyang basagin ito para magpatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. Pero hindi po ibig sabihin na kung siya ay tumalbog po rito, ayan, noong October 25, hindi po ibig sabihin na hindi niya kayang basagin ito. Sa tingin ko ay susubukan po niya ulit na basagin ito sa mga paparating na araw. Kaya may posibilidad po na kung pag nabasag niya ito, ayan na po, pagpapatuloy po niya ang pagbagsak. Lalong-lalo na po at yung ating mga indicators dito ay nagpapakita po ng bearish na signals. Ayan, yung ating house rate indicator, ayan, kulay red na po siya. Nagbago na po siya ng kulay. Noong nag-umpisa po yan, noong October 24, naging kulay red. Ayan, may pagkakatulad po siya kay Shiba Inu. Ayan, yung mga QQE bars natin dito ay mga kulay red. At yung mas matindi pa rito ay lumalaki po yung kanyang sukat. Ibig sabihin ay mas lalong tumitindi po ang ating selling pressure dito kay Pepe. Kaya sa tingin ko ay mukhang hindi po magtatagal yung ating minor support dito at mababasag po ito at magpapatuloy labang sa pagbagsak itong si Pepe. Kaya ayan, yung aking analysis ay mukhang mataas po yung chances na ipagpapatuloy ni Pepe ang kanyang nararanasang pagbagsak sa mga paparating na araw. At yan ay sa kondisyon na kung mababasag niya or tatagos siya sa ating minor support dito. Ngayon ito na po pala ay nagsisilbing isang minor resistance line. Color coding po natin dito is lahat ng mga kulay green ay resistance. Harang po yan sa itaas at lahat naman po ng mga kulay red ay support. Harang naman po ito sa ibaba. Kaya ayan. At sa tingin ko may chances na rin na dito po siya magko-consolidate. Ayan. May posibilidad na magko-consolidate po siya dito sa pagitan ng ating minor resistance line dito at saka minor support dito. At yan po ang mangyayari kung pag wala pong gaanong sapat na pressure ang market ni Pepe. Yan. Tatalbog-talbog lamang po siya rito. Mauuntog siya rito sa resistance natin. Tatalbog naman po siya rito sa support natin dito sa ibaba. Ayan. Pero sa tingin ko ay mas mataas po talaga yung chances na posibleng mabasag niya yung minor support natin dito. At magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. Lalong-lalo na kung pag tuloy-tuloy po talaga yung paglaki ng sukat ng mga nabubuong kulay red na QQE bars natin dito. Yan, yung may pinakamababang chances naman na nakikita ko rito ay ayan, yung kanyang pwede po siyang umangat at balikan niya yung ating major resistance line dito sa itaas. Ayan. Pwede po siyang kung nagawa po niyang basagin yung ating minor resistance line dito ay possible po na babalikan niya yung major resistance line natin dito. Pero mababa po yung chance kasi gaya na aking sinabi kanina ay napaka-bearish po yung signal natin dito na nagsasabing bearish na bearish ang kalagayan ng market ni Pepe. Ngayon ay pagdating po sa ating trades ay meron po tayong na trigger na isang buy pending order. Dito po yan, ito po yung nakaabang rito sa presyong 50 digits 880.
At na-trigger po yan noong October 25 nung nakaranas po siya or bumuo po siya ng isang malaking bearish candlestick. Kaya nakabili po tayo rito. At nung nangyari po yan, nung nakabili po tayo rito, ay agad po akong nag-set ng isang sell pending order naman dito. Yan, or take profit dito bilang kapalit. Kaya ganyan lamang po kasimple yung ating spot trading strategy dito. Kaya, ayan. Yan po muli yung aking analysis dito kay Pepe sa araw na ito. Yung aking nakikita na posibleng magiging galaw nitong si Pepe, it's either magko-consolidate po siya rito sa pagitan ng minor resistance line natin dito at minor support, or kung mababasag po niya yung minor support natin dito ay magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. Yeah. Ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.